ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 8:02 na sa aga. Nagapangunang nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kag kaingon nga mga probinsya. Mga pananawon sa likod sang mga balita. Inyo mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita nga magasugata sa inyong nga aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sang Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yarian! Radyo Pilipinas Iloilo News! Maayong aga Pilipinas, maayong aga Western Visayas. Welcome na sa Radyo Pilipinas News. Subong adlaw sang Lunes, petsa 30 bulan sang Marso tuig 2026. Ako ang inyo alagad Emero Santiagudo kag karon sa aton nga mga headlines. Pilipinas may supisyente nga supply sang crude oil tubtob Hunyo 30 suno sa presidente. Supply sang gatong kag LPG sa syudad sang Iloilo nagapabilin nga bastante suno kay Mayor Raisa Treñas. Iloilo City, labing unang LGU sa Guasang Metro Manila nga ginaprobahan ang Healthcare Proxy Ordinance. West Visayas State University maga-shift sa mediated classes subong nga adlaw sang Lunes bangod sa mataas nga forecasted heat index. DSWD Negros Island Region nakarelease sang masobra 1.1 billion nga emergency cash assistance sa mga naapektuhan sang Bagyo Tino. Kag kampyonato sa short kag long trail sa National Trail Championship nakuha sang mga pambato sang Western Visayas. Philippine Standard Time, alas 8:05 na sa aga kag karon sa detalye na sa nga balita lokal. Radyo Pilipinas News. Hugot ang pakig-angot sang gobyerno sa stakeholders sang oil industry sa pungsod para makasiguro nga may supisyente nga fuel supply ang Pilipinas bisan pa sang epekto sang gamo sa Middle East. Suno kay Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang Petron ang nagpasulod sang bag-o nga supply sang crude oil sa Pilipinas. Bangod sini kumpiyansa ang administrasyon nga may ara sang bastante nga crude oil sa pungsod tubtob sa Hunyo 30. Ginsiling niya nga padayon gihapon ang gobyerno sa pagpangita sang alternatibo kag kuluhaan sang langis kag sa pagpatuman sa mga tikang nga mapamag-an ang ginalukdo nga problema. Radyo Pilipinas News. Nagapabilin nga bastante ang supply sang gatong kag LPG sa syudad sang Iloilo. Ini ang ginpasalig ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas matapos nga nakipagpulong sa mga fuel stakeholders sa syudad.
Ginpayag sang alkalde nga nagpasiguro sa iya ang mga stakeholder nga wala sang dapat nga kabalak-an ang Ilonggos bangod magapadayon ang ilang nga serbisyo kag bastante pa ang supply sang petrolyo kag gatong. Padayon man ang pakigangot sang alkalde sa energy sector agon mapasiguro nga mangin estable ang supply sa syudad. Nagpanumduman siya sa publiko nga magpabilin nga kalma kag likawan ang panic buying kag hoarding sang produktong petrolyo. Pasalig sang alkalde nga ginaprobahan na sang o kung ginaubra na sang Iloilo City Government ang tanan para sa kaayuhan sang tagsa ka Ilonggo. Radyo Pilipinas News. Naghiwat sang prosesyon kag pagbendita sang ramos ang Santa Teresita del Niño Jesus Parish sa siyudad sang Iloilo sang Domingo, Marso 29. Ginatos ka tumuluo ang nagtambong sa ginhiwat nga blessing sang ramos sa groto sang simbahan kag nagupod sa prosesyon. Pagkatapos ang prosesyon, isa ka misa ang ginhiwat sa pagpanguna ni Reverend Father Arn Cabrias, amo ang parish administrator. Radyo Pilipinas News. West Visayas State University mag-shift sa mediated classes sa Marso 30 bangod sa mataas nga forecasted heat index. Para sa detalye sang balita, may report si Marian Grace Ernieta. Radyo Pilipinas Report. Mag-shift sa mediated classes ang West Visayas State University Lunes, Marso 30 bangod sa mataas nga forecasted heat index. Sa gimpagwa nga advisory sa WVSU, gimpahayag nga magalabo sa 40 degrees Celsius ang heat index sa Iloilo City sa amo nga adlaw sunod sa report sa Pag-asa kag sang Iloilo City Government. Bangod sini ang tanan nga face-to-face classes sa aga ang magatapos sa 11:30 a.m. samtang ang mga klase sa hapon ang mag-shift naman sa asynchronous learning. Dugang pa sa WVSU nga magapadayon lamang ang in-person classes sa mga air-conditioned nga classrooms. Ginklaro man sa universidad nga ang flexible o mediated learning modalities ipatuman sa tanan nga kolehiyo magluwas lamang sa College of Law, College of Medicine, kag sa mga kurso nga may related learning experiences. Ang mga satellite campuses ginapanugyan nga magpatuman sang pareho nga tikang kung maka-record man sang pareho nga heat index kag ang class arrangement magadepende sa campus administrator. Ang mga aprobado nga on-site academic kag non-academic activities magapadayon apang kinahanglan magpatuman sa nagakaigo nga health kag safety measures. Ginabisuhan man ang mga miyembro sang WVSU community nga sundon ang revised color-coded alert system for emergencies and disasters sang universidad kag magmonitor sa ilang official nga advisories. Para sa Bagong Pilipinas, Maran Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Nagupod ang Iloilo City sa pag-obserba sang Earth Hour sang Sabado, Marso 28. Sa sulod sang 1 ka oras, halin alas 8:30 sang gabi tubtob alas 9:30 sang gabi ginmando ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas sa Task Force Boltahe ang pagpatay sang suga kag street light sa tanan nga plaza sa Iloilo City, lakip na sa mga mayor nga dalanon. Nagupod man ang pila ka Ilonggo sa Earth Hour pinaagi sa pagpatay sang ilang nga mga suga kag gadget. Sunod sa alkalde ang 1 ka oras nga pagpatay sang suga dako na ang bulig sa pagkinot kag nagasimbolo sang pagtipig sang kalibutan. Samtang antes ginpatigayon ng Earth Hour, naglibot ang alkalde sa pila ka area sa syudad, kaupod si Iloilo City Police Office Director Police Colonel Wilbert Parilla. Ginpayag sang opisyal nga prioridad niya nga mapasiguro ang kalinong, kaayuhan kag seguridad sang kada Ilonggo. Radyo Pilipinas News. Aprobado na sa Iloilo City Council ang Healthcare Proxy Ordinance nga nagatugot sa Ilonggos nga mag-appoint sang kaugalingon nga health proxies o kon healthcare agents nga magahimo sang critical nga medical decision sa mga ospital o kon healthcare facilities. Ang syudad sang Iloilo ang labing una nga local government unit o kon LGU sa gwa sang Metro Manila nga nagaproba sang makabig nga landmark legislation. Suno kay Councilor Nene de la Liana ang ordinansa.
hindi lang para sa mga miyembro ng LGBTQ+ community, kundi para man sa mga laon, katigulangan, balo o kon mga Ilonggo nga wala na sang nabilin nga pamilya agod maghimo sang kritikal nga mga health decisions. Sa idalom sang ordinansa, marilis ang Iloilo City Government sang healthcare proxy card kung sa diin nakabutang ang pangalan sang tag-iya kag ang iya nga healthcare proxy o kon healthcare agent. May araman ini sang QR code kung sa diin nakabutang ang importante nga mga papeles kaangay sang special power of attorney. Pagkatapos ng publication, mahimo na makabaton sa mga aplikante ang Iloilo City Government pinaagi sa Gender and Development o kung GAD Office sa mga luyag mag-avail sang healthcare proxy card. Radyo Pilipinas News. Kaso sang dengue sa probinsya sang Iloilo sa 10th Morbidity Week sang 2026 nagdumo. Nagapanumbalik sa report si Marian Grace Erenieta. Radyo Pilipinas Report. Nagnubo sang 66% ang kaso sang dengue sa probinsya sang Iloilo sa Morbidity Week 10 sang 2026 o kung humanin Enero 1 tuto Marso 14 ikumpara sa pareho nga period sang 2025. Sandig sa datos sang Iloilo Provincial Health Office, nakabalhag lang sang 345 ka kaso sa nasambit nga period nga mas manubo sang sa 1,001 nga kaso sang 2025. Gimpayong ni Dr. Ronnie Labis, head sang Health Service Delivery Division sang Iloilo PHO nga naka-record sa pinakamadamo nga kaso sang dengue sa sini nga tuig ang Banwa sang Kabatuan nga may 52 ka kaso, ginsundan sang Kalinog nga may 41 kag Oton nga may 15. Samtang naka-record man ang probinsya sini nga tuig sang isa ka napatay bangod sa dengue gikan sa dingle. Panugyan ni Dr. Labis sa pumuluyo nga padayon nga magsunod sa 4S strategy kontra dengue, ang search and destroy breeding places, self-protection, seek early consultation kag support fogging or spraying. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Arestado sang kapulisan ang provincial most wanted person sa Sitio Balabago, Barangay Karawisan, San Remeo, Antique. Ang sospek gintilala nga si alias Neria, 34 anyos, kag residente sang nainabitan nga lugar. Ang sospek nagapangatubang sang kaso nga rape. Gintingob nga puwersa sang CIDG, Antique Provincial Field Unit kag San Remeo Municipal Police Station ang nagpatigayon sa operasyon. Ang paglagas sa mga may salabton sa layi nagapabiling nga prioridad sang Police Regional Office 6 agud matagaan sang hustisya ang ilang biktima. Radyo Pilipinas News. Arestado sang Provincial Drug Enforcement Team ang isa ka high-value individual sa ginpatigayon nga buy-bust operation sa Barangay Calaboa, Leganes, Iloilo. Ang sospek sa operasyon ginkilala nga si alias Otay, 42 anyos, kag residente sang ninambitan nga lugar. Nakumpiska sa sospek ang 335 nga gramos ng ilegal nga droga nga nagabalor masobra 2 milyones pesos. Natigayon ang operasyon bangod sa impormasyon nga ginpalabot sa mga pumuluyo sa lugar. Gin-verify sang PDEU ang impormasyon kag magaligad ang 3 ka semana nga monitoring na tukiban ang kailabtanan sang sospek sa illegal nga droga sa diin nagakuha siya sang supply sa Metro Manila kag ginabaligya sa Leganes kag mga kaipi nga lugar. Kaso nga paglapas sa Republic Act No. 9165 ang pag-aatubangon sang sospek. Radyo Pilipinas News. Makaligad ang masobra 2 ka tuig nga pagpanago na dakpan sang kapulisan ang top 3 most wanted person sa Iloilo City sa barangay na nga Putotan, Iloilo. Ang sospek ginkilala nga si alias Romil, 55 anyos, kag residente sang Haro, Iloilo City. Ang sospek nagapangatubang sang kaso nga paglapas sang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 bangod sang pagbaligya sang ilegal nga droga. Sa karon yara na sa kustodiya sang Iloilo City Police Station 3 ang sospek. Radyo Pilipinas News.
OWA Region 6 naghiwat sang komprehensibong nga capacity development training on crisis management and reintegration program sa mga OFW help desk sa Iloilo kag Guimaras. Nagapanumbalik sa report si Marian Grace Ariñata. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Naghiwan sa Comprehensive Capacity Development Training on Crisis Management and Reintegration Programs ang Overseas Workers Welfare Administration Regional Welfare Office 6 sa mga nagadumana sang OFW Help Desk sa Iloilo kag Guimaras sining karon lang. Nagbuylog ang 120 ka partisipante gikan sa 50 ka lokal nga panguluhan sa probinsya sang Iloilo kag Guimaras. Kaupod ang Public Employment Service Office ang Iloilo Province kag Iloilo City kag ang Department of Migrant Workers o kon DMW Region 6. Ang training isa ka proaktibo nga sabad sa nagapadayon nga krisis sa Middle East nga nagahatag sang kabalaka sa mga OFW kag ila pamilya. May 6 ka training sessions kung sa diin lakip sa ginpresenta ang Welfare Case Management, Overseas Filipinos Migration and Development o kon OFMD Center, scholarship sa kabataan sang OFW kag expanded micro business recovery assistance during crisis and emergency o kon embrace program sa probinsya sang Iloilo, fake news awareness, tindahan, livelihood, cards initiative sang Iloilo City, Balik Pinas, Balik Hanap Buhay o kon BPBH kag education and livelihood assistance program o kon ILAP sang OWA, kag sa Pinas ikaw ang mom and sir o kon SPIMS program kag extended BPBH yang DMW. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Ariñata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News. Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. kag DOE nagsapol agod o sisaon ng fuel supply sa Western Visayas. Supply nagapabilin nga mapagod. Para sa detalyes ng balita, may report si Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagsapol ang Provincial Community Defense Cluster nga ginapamunuan ni Governor Arthur Defensor Jr. agod hambalan ng supply sang gatong sa Western Visayas. Ginpresentar ni Engineer Jose Ray Maleza sang Department of Energy Visayas Field Office ang Energy Resiliency Update sa diin gintalakay ang subong nga sitwasyon sang krudo sa rehiyon kag mga pagpanghangkat nga ginapangatubang sang rehiyon 6. Sandig sa datos sang DOE, as of March 20, 2026, labaw pa ang supply sang gatong sang mga oil industry sa mandated inventory requirements nga patimaan naman sang mapag-on nga supply sa rehiyon. Nabalhag ang 43.14 kaadlaw nga inventaryo para sa gasolina, 45.82 kaadlaw sa diesel, 61.46 kaadlaw sa fuel oil, kag 23.51 kaadlaw sa liquefied petroleum gas o kon LPG. Sa piyak nga manami pa ang supply, may pila sa gihapon nga mga pagpanghangkat nga na-monitor lakip na ang pagpabaskog sang energy conservation kag efficiency measures, pag-una sang critical kag essential sectors kag ang pagsabat sa economic impact sang nagataas nga presyo sang langis sa merkado. Samtang aral man sa Sinapol ang Provincial Government Environment and Natural Resources Office kag PDRRMO. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News. Sa kaangot nga balita, Iloilo Governor Defensor, mga alkalde nagsapol sa posibilidad sang deklarasyon sang state of calamity bangod sang krisis sa gatong. Nagapanumbalik sa report si Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Tapos si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. kaupod ang mga alkalde sa probinsya sang Iloilo para istoryahan ang posibilidad sang deklarasyon sang state of calamity tugas sang krisis sa gatong. Katuyuan sang sinapol nga ibaluon ang sitwasyon sa lokal nga level kag tumuron ang husto nga tikang agud mapahagan-hagan ang epekto sang krisis sa essential services kag sa pumuluyo. Ginpakigbahin sang mga alkalde ang ilatag sa mga ground level assessment kag ang mga nakita nga pagpanghangkat sa ila kabanwahanan. Nagpasalig naman ang tanan nga pabaskugon pa ang koordinasyon sa mga LGU kag ahensya sang gobyerno para masiguro ang madasig nga mga tikang agud mapangapinan ang mga pumuluyong Ilonggo. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
Pilipinas News. DSWD Negros Island Region nakarelease ang masobra 1.1 billion pesos nga emergency cash assistance sa mga naapektuhan sang Bagyo Tino. Nagapanumbalik sa report si Marian Grace Ereñata. Radyo Pilipinas Report. Nakarelease ang masobra sa 1.1 billion pesos nga cash assistance ang Department of Social Welfare and Development Negros Island Region sa mga naapektuhan sa Bagyo Tino sa rehiyon. Sandig sa datos ng DSWD-NIR, yara sa masobra sa 200,000 ka pamilya gikan sa 14 ka lokal nga panguluhan sa rehiyon ang nagbaton sang cash assistance sa idalom sang emergency cash transfer. Ang mga benepisyaryo gikan sa Baguio City, Binalbagan, Himamaylan City, Hinigaran, Isabela, La Carlota City, La Castellana, Moises Padilla, Pontevedra, Pulupandan, San Enrique, Valladolid, Bacolod City kag Canlaon City. Pahayag pa sa DSWD-NIR nga yara na sa 98.95% ang accomplishment sang regional office sa tagtaganay sang assistance sa apektado nga mga pamilya sang bagyo. Ang pagpanagtag sang financial aid kabahin sang pagpaningwa sang gobyerno nga buligan ang mga pamilya nga naapektuhan sang kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Ereñata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Ginsuwestyon ni Deputy Speaker Janet Garin sa gobyerno nga temporaryo nga ipaiway ang hindi importante nga research projects kag pila ka gender and development nga aktibidad sa tunga sang padayon nga pagsaka sang presyo sang gatong sa pangkalibutan nga merkado. Suno kay Garin, kinahanglan ang hugot nga disiplina sa paggasto bangod sa epekto sang tensyon sa Middle East nga nagatulhod sa pagsaka sang presyo sang gatong. Paandam niya nga posible nga magataas ang sukot sa kuryente, plete, kag presyo sang pagkaon nga direkta makaapekto sa mga Pilipino. Ginsiling niya nga dapat unahon ang nagapangunang nga kinahanglanon pareho sang pagkaon, transportasyon kag kuryente sang kada pamilya. Bisan pa ginmanduan ang mga ahensya nga magpain sang 5% sang ilang nga pondo sa GAD programs, pwede ipaiway anay ang non-urgent GAD activities. Hindi man sunod sa iya sakop sang suwestyon ang mga importante nga serbisyo sang kababainhan, pareho sang paghatag sang serbisyo sa violence, ikaayong lawas, kag proteksyon kay kontemporaryo lamang ini. Pwede man silang niya nga tunan sang gobyerno ang posibilidad sang pagsaylo sang kabahin sang GAD resources, kag guidelines sa mahatagan sang targeted assistance sa kababainhan kag vulnerable sector nga apektado sang sitwasyon. Radyo Pilipinas News. Lecture na tuhoy sa kasaysayan kag kinamatarong sang pungsod sa West Philippine Sea ginhiwat sa Iloilo. Para sa detalye sang report, nagapanumbalik si Hope Torrechante. Radyo Pilipinas Report. Ginhiwat sa Iloilo ang isa sa importante nga lecture nga nagatuyo padalumon pa ang ihibalo sang publiko ilabi na sa kabataan tuhoy sa kasaysayan kag kinamatarong sang pungsod sa West Philippine Sea. Ginpangunahan ni Anay Justice ang Korte Suprema, Justice Antonio Carpio, ang lecture sa Casa Real de Iloilo. Ginathag sa aktibidad ang importansya sa makasaysayan nga mapa bilang ebidensya sang sakop sang teritoryo sang Pilipinas kag ang koneksyon sini sa diskusyon sa West Philippine Sea. Magluwas sa mga empleyado sang Kapitolyo, nagtambong man sa lecture ang mga estudyante kag manunudlo sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Natagan man sila sang oportunidad nga makapamangkot sa Anay SC Justice para mas mahangpan ang soberanya. Kung madumduman, nagpasar sang ordinansa sang kuniang panlalawigan ng Iloilo, ang Iloilo Legislative Ordinance on the West Philippine Sea ukon ay Love WPS nga may katuyuan nga mangin kabahin sang subject sa basic education ang lecture sa West Philippine Sea. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. DMW6 nag-release ng livelihood assistance sa mga OFW nga kababainhan bilang pagsaulog sang National Women's Month. Nagapanumbalik sa report si Marian Grace Ereñata. Radyo Pilipinas Report.
Mag-release ang livelihood assistance ang DMW6 sa mga women overseas Filipino worker bilang kabahin sa pagsaulog sang National Women's Month sa bulan sang Marso. Naglabo sa 450,000 pesos nga grant ang ginrelease ang DMW6 sa 30 ka enhanced balik Pinay balik hanap buhay beneficiary. Magluwas sa livelihood grant nakabaton man ang mga beneficiaryo sa bula kag tsokolate gikan sa DMW6. Ginpangunahan ni DMW6 Regional Director Glenda Aligonza ang pag-release sang assistance. Gimpahayag ni RD Aligonza nga ang grant magaserbe nga seed capital para sa palangabuhian sa mga benepisyaryo. Para sa Bagong Pilipinas, Muhan Grace Arañata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kag sa katapusan ng balita lokal, kampyonato sa short kag long trail sa National Trail Championship nakuha sang mga pambato sang Western Visayas. Para sa detalye sang balita, may report si Hope Torrechan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Wala lang natapos ang Ilonggo Elite Athlete ang 80-kilometer nga trail run sa Antique, nakuha pa sini ang bulawan nga medalya. Kampiyon si Jobert Elmagin sang Iloilo sa long trail men's category sang Philippine National Trail Championship sa San Remeo, Antique. Si Emalgin bugal sang banwa sang Igbaras kag kabahin sang Philippine Trail Running Team. Samtang nakuha naman ni John Ray Stingray Onifa ang kampyonato sa short trail men nga isa ka matamis nga kadalagan para sa Antiqueño runner nga makuha ang bulawan sa iya mismo probinsya. Naibaluan nga lakipman ang Antiqueño Pride sa mga ginakabig sang Philippine Trail Running Association bilang mga top-ranked trail runner sang pungsod. Magluwas kay Onifa, kabahin man sang National Trail Running Team ang tatlo pa ka Antiqueño nga sanday Larry Apolinario, Angelica Alejo kag Ken Oliver Libuon lunsay nagpasakop sa Antique Trail Marathon 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Philippine Standard Time, alas 8:29 na sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Kag inyo nabatian ang mga nagapanguna nga balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News. Padayon ka mo nga mag-like, comment, and share sa Facebook page sang Radyo Pilipinas Iloilo. Kag mag-upod sa Radyo Pilipinas Iloilo Community. Ako ang inyo alagad, Emero Santiagudo, kag until next time, diri lang sa Radyo Pilipinas News. Maayong aga Pilipinas, maayong aga Western Visayas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.